Hi mga mare, magandang araw. For today's video ay samahan nyo na naman nga ako sa mga kaganapan ko ito kahapon. Yan nga mga mare, gawaing bahay pa rin tayo kaya maaga nga pala ako niya naglaba. At kapag mga puti nga talaga yung labahin ko mga mare, ayan, kinukusot ko nga talaga yan na maigi. Yung matrabaho nga talaga ito kapag mga puti, tsaka yung mga medyas ng mga anak ko kapag nga ako ay naglalaba. Diba? Parang kailan nga lang kakalaba ko nga lang noong nakarang araw, tapos ngayon ay napakarami na naman nga ng labahin. Minsan mapapaisip ka na lang kasi kakalaban mo lang tapos ayan mayroon na naman ulit. Charis. Diba? Ito na nga lang talaga yung palagian nating maraming naiipon. Pera ka na nga lang sana ay mayaman na tayo araw-araw. Charis. Pero wala tayong magagawa, hanggang imagination na lang yun. Charis. By the way mga mare, balik na nga ako dito sa aking ginagawa. Nakatapos na nga pala ako dyan sa pagbamalnaw, hindi ko na nga naipakita sa inyo. Nagmamadali tayo dyan mga mare dahil magtatanghali naman at yung mga anak ko nga ipauwi na, hindi pa rin ako nakakapagluto. So kasi mabalnawan tapos ito makapagsampay na nga rin. Bali nagbalnaw nga pala ako doon sa akin sis-in-law sa kanilang gripo, tapos ito nakipag-dryan na nga rin ako diretso. Nasira kasi yung dryer natin mga mare na hindi sinasadya, pero ayos lang yan, sana sa susunod ay makabili na nga rin ulit. Anyways mga mare, ayan, naparami na naman nga tayo ng kwento sa inyo. Ayan, nagsasampay na nga pala ako dito mga mare ng mga nilabhan kong mga puting damit. Bali yung iba dito hindi kulay ay uniform nga ng anak ko, yan sinabay ko na nga rin dito sa aking paglalaba ng mga puti. Diba, ang paglalaba nga talaga yung napakahaba ng proseso mga mare. Medyo nakakapagod at masakit nga sa likod kapag naglalaba, pero napakasarap naman nga tingnan kapag nakatapos ka na at nakapagsampay na nga rin. Lalang nakakatuwa nga lang talaga kapag nakatapos ka ng isang gawaing bahay. At ayan, pagkatapos niyan mga mare, eto naman yung ganap ko noong nakarang araw. Nagluto nga pala ako ng munggo. May tira pa nga ako dito ng kaunting kanin ng baboy. Ayan, papalabasin nga lang natin yung mantika at hindi na tayo gagamit ng mantika dito para makatipid. So bali dito pala mga mare, napakuluan ko na ng maigi at napalambot na nga yung munggo. Medyo matagal nga yung pagpapalambot ng munggo, tapos yung ginagawa namin ay doon nga namin pinapalambot sa gatong or sa kahoy. Please mga mare, eto nga na golden brown na nga ito at lumabas na yung mantika ng kaninang baboy. Nagisa na nga rin pala ako dito ng bawang, sibuyas at saka itong kamatis. Bali, hinintay ko nga lang na mag-aroma yung bawang, sibuyas at saka lumambot itong kamatis at pinaghalo-halo ko na nga rin yan. Medyo matagal na nga rin ako hindi nakakapagluto ng munggo, kaya ito na lang yung naisipan ko yung iluto dahil medyo na-miss ko nga ito mga mare. Malambot na nga yung kamatis mga mare. Ayan, binuhos ko na nga rin itong pinalambot naming munggo. Sa pangpalasa naman, naglagay nga lang pala ako dito ng konting asin at saka itong patis. Simple nga lang itong mga maring ulam namin, pero syempre masarap naman nga ito. So ayan mga mare, pagkatapos sinalo-halo ko lang yan ng maigi at hihintayin ko lang na kumulo. Bali dito nilagay ko na nga pala yung talbos ng kamote. Ito na nga lang yung sinahog ko dahil yan lang yung nakuha ko dito sa aming paligid. Ayan, natapos na naman yung buong araw natin mga mare at nakasurvive tayo. Kaya thank you Lord. Ayun lang muna for today. Thank you for watching. Bye bye.